Hello guys, good day. Share ko lang dito kung paano yung tamang pag-copy sa ating mga signals providers like Telegram and our Aspire. Halimbawa, nakakuha ka ng signal sa Telegram, for example sa Aspire. Okay, halimbawa may binigay na signal. For example lang, okay, di ba dito sa space. Tingnan natin kung aabot tayo dito sa signal na to. Halimbawa, ito, short 3357 o 3359. Okay. 3359. Halimbawa, 3359 yan. Okay. So, ang ginagawa ko dyan is, ah, sinasabayan 3359 na halimbawa dalawang cell agad ginagawa ko. Pindutin mo lang yung cell, ito, halimbawa lang cell or by whatsoever na binigay na signal. Halimbawa cell dalawa, 1, 2. So, ibig sabihin meron akong titingnan mo sa trade, dito sa trade, merong dalawang entry na pumasok. Okay, next. Pag nasa trade ka na, ang gagawin mo dyan, saka mo isi-set up yung TP at saka SL. Okay? Ang ginagawa, long press lang ito, long press. Long press mo lalabas yan. So, modify position, mo-modify mo yung position. So, halimbawa, binigay doon stop loss. Tingnan natin kung 3365. Lagay natin halimbawa 3365. O, tapos yung take profit na kinukuha ko dyan madalas is yung pangalawa lang. Yung TP2. Or nasa sa inyo, TP1 or TP2. So, hanggang TP3, pwede nyong kunin yung sa unang entry nyo. So, TP2, ako madalas TP2. 3354, halimbawa. Lumampas na ng 33. Halimbawa, 33, gagawin nating 3349. Halimbawa, yung 3349 is TP2 yan, ha? Halimbawa lang. So, 3349. Okay, so modify. Tapos, yung pangalawang entry, long press, modify position ulit. So, same SL, 3365. Then again, yung take profit ko dito guys, kinukuha ko yung last, yung TP6, halimbawa, yung TP6, yung 3341. 3341. Yan. So, ibig sabihin, na-set ko na yung ano ko, yung aking trade. Okay, balik ako dito sa chart. Kapindot mo yan, makikita mo. Yan yung SL mo. Okay. So, dalawang paraan dito. Pwede ring ganito. Pwede ring, halimbawa, ganyan, di ba? So, nandyan na yung TP natin, nandyan na yung SL. Ngayon, halimbawa guys, nag-profit na. Okay, nag-profit siya. Nag-blue na yan. For example, nag-profit na ito. Okay, nag-profit na. Iko-close ko yung isa. Halimbawa, tinamaan or nag-profit whatsoever ha. Ganito. Di ba halimbawa yung 3351 is yan yung ano natin, yung 3349, yan yung TP2 natin. Halimbawa na tinamaan na yung TP2 or yung TP1, either alin dyan sa dalawa kahit kung nagbabantay ka. Halimbawa tinamaan ang TP1 or TP2, kung nag-set kang TP2, automatic na yan. Pero kung hindi ka ang TP1 lang, nagbabantay ka, may profit na, ginagawa ko dyan, kahit hindi pa umabot ng TP2, kino-close ko na yung isa. So, kung close ko yan, pipindutin mo yung close position, tapos close mo siya. Tak. So, pag na-close mo na yun siya, ito yung natira, halimbawa, nag-TP na yan, kulay blue na yan, di ba? Halimbawa lang. Ngayon, tingnan mo yung entry price mo, yung 3353.04. Yung SL mo ngayon, ilipat mo ng 3353.04. Itong yung SL. 3353.04. Ganyan. Okay? Para pag binalikan siya ng market, wala kang talo. Or ilagay mo siya sa TP1. Yung TP1 yung tinatawag nila na BE, break even. Yung ibang yung ibang signal provider, nilalagay nila BE. Yung TP1 nila is BE. Tataka kayo, ba't nilalagyan nila ng BE? Kasi yan, tawag dito. Yung TP1 na yan yung break even. Okay, kahit binalikan ka ng market,
binalikan ka ng market, panalo ka pa rin ng TP. Halimbawa, 3357, balik ka doon. Gawin mo siyang 3357. Okay? Ganyan. Yung stop loss mo, i-adjust mo siya. Okay? Or, doon sa entry mo, kung ano yung entry mo. 'Di ba? Sinabi ko na saan makikita yung entry dito. Nag-entry tayo ng 3354.04. So, modify mo yan. Lagay mo 3353.04 para pag binalikan ka ng market, zero loss ka. Or, gaya ng sabi ko, yung TP1, yung 3357. Okay, yung 3357 ang nilagay mo. For example lang. Okay? Ganun lang ang paglagay ng TP. Okay? So, halimbawa, nag-close na yan, profit ka na, ayos na, masaya ka na. Halimbawa, pagdating mo sa chart is nakikita mo nagtitipi na. Dito na malaki nagbo-blue na yan. Itong SL mo, pwede mo yung i-drag yan. I-drag mo pa ba, kagaya nung nakipanood mo yung previous video ko, habulin mo yung ano, i-adjust mo na siya ng i-adjust ng i-adjust, hanggang saan mo gusto. Kasi minsan kasi pataas, pababa ng market, pwede mo siyang sundan, i-adjust mo yung yung SL, i-adjust mo siya ng i-adjust. Siyempre, i-adjust mo rin yung ano mo, yung TP mo, pababa or pataas. Nasusundan mo lang siya. Sundan mo siya ng sundan. Para pag bumalik, yan ang panalo mo. At least, yung panalo mo, na ma-maximize mo yung panalo. Okay? So, isa pang paraan, pag pinindot mo itong mga lines na yan, either the TP, lalabas itong sa baba. Hindi ko alam sa ano ito, sa iOS, sa iPhone, pero sa inyong sa Android, hindi ko ba alam paano yung setup, iba-iba namang setup. Basta ganito, sundan, tapos pindutin mo yung close, pwede mo yan, pupunta yan agad dito para mabilis. Okay? Di ba minsan pupunta tayo sa trade, tapos long press, tapos close position, saka lalabas yan. Pero doon, may shortcut doon, napindutin mo lang yung line, lalabas yan, pindutin mo yung close, labas, tapos close mo na. For example, close mo na. Okay? Ganyan. So, ayos na yon. Meron pang isang sistema paano paglagay ng TP at saka SL. Halimbawa, sell ulit. Halimbawa, sa buy naman tayo. Pindutin mo yung buy. Buy. Halimbawa, nag-buy. Pindutin mo yung line ng buy. Yung line ng buy. Pag pinindot mo yan, lalabas ulit yan. Pwede ka mag-set ng TP. Lalabas yung TP, dadrag mo lang. Di ba, buy ka, lalagay mo dyan. Tapos, SL. Pindutin mo yung SL, lalabas yung idadrag mo lang. So, ganun lang din. Pindutin mo itong arrow na blue para ma-complete siya. So, modified. Ganun. So, dalawang sistema. Okay? Yung pwede nating gawin. Okay, guys. So, ganun lang ang ginagawa dito sa ating kung paano mag-copy at saka paano maglagay ng SL at saka TP. Yung tinuturo ko na nasa inyo kung gagayahin nyo. Disclaimers lang guys, hindi ito financial advice ha. Ito'y aking sariling opinion lamang. Nasa sa inyo na kung gagayahin nyo hindi. So, ang pinaka-the best para iwas sa malaking talo, always enter 2 and 3. Pag nagbigay ng signal dito, punta sa MT5. Halimbawa, close ko muna yan. MT5, ulitin ko lang. Dalawang entry. Yan, dalawang entry. Yung isa, pag umabot sa i-close mo na yan. Yung naiiwan, lagi mong ilalagay sa Yung naiiwan, lagi mong ilalagay sa pangalan nito. Lagi mong ilalagay yung entry yung SL sa entry. Para pag binalikan na, hindi ka natatalo. Okay, ganyan yung para maramdaman niyo yung compounding effect ng Aspire kasi yung isa kasi sabi kasi natin lagi na kung susundan mo kasi ito guys, actually itong Aspire, ang compounding effect nito, compounding in 1 month, panalo naman kasi lang minsan kasi nakikita natin minsan sa isang araw laging tinatamaan ng SL. So, kagaya nito, SL siya ngayon. So, kasunod naman yan TP hit TP1. 'Di ba? Normally pag updated ka dito sa Aspire, yung SL nila is 50 pips. Ang TP1 50 pips din. So, na SL ka dito, nakasabay ka dito, tag-TP ka dito, tapos nag-break even ka. So, nabawi mo na yung So, dito naman ano nangyari dito sa na 'yan?
So, wala. Next niya, ano, wala. Then, SL hit. Ito, panalo dito, kagaya dito. Kabawi ka, isipin mo tatlong TP ang tinamaan, magkano yan? 50-50, 150 pips. So, bawi na yung ano mo. Kasi ang iba kasi, ang nangyayari kasi sa atin, ang mali kasi sa atin guys, kasi kaya tayo natatalo dito. Kagaya nito ngayon, ang latest is TP2. So, TP2, ang ginagawa dito na TP2 ka na, di iset mo na yung SL mo. Iset mo na yung SL mo, itong SL mo, ilipat mo na kung ano yung entry mo. So, ganun lang. Okay, tapos yung naiwan, malay mo, aabot pa ng TP6 yan, TP7. Bawi lahat yung talo mo dito sa ano, yung mga na-SL mo na 50 pips lang, 20, 30 pips. Okay? Pag lagi mo kasi nasusundan ang signals ng Aspire, lagi ka naman talagang panalo sa totoo lang. Panalo ka lagi. Kasi mas lamang ang panalo kung iyong i-summarize yan, mas lamang ang panalo talaga dito. Natatalo lang tayo kasi meron tayong nagsasarili tayo ng ano, nagsasarili tayo ng trade. Okay naman yun, sariling diskarte, pero kung susundan mo lang, meron kasing actually merong group of traders guys. Actually is a part of parang institution sila, company. Meron siya mga traders, okay? Nagpapan siya yung financer. Halimbawa, meron siya mga 5 trader, siya yung nagkapital. Yung 5 traders na yun, walang ibang ginagawa yun. Trabaho nila yung mag-trade. Ang sinusundan lang nila yung trade ng Aspire. Okay? During our meeting, sinabi yun. Sinusundan lang nila yung trade ng Aspire. So, every month, lagi silang panalo. Kasi average naman monthly ng Aspire so far since nag-start to ng February is more than 80%. So, ibig sabihin, panalo ng every month, panalo pa rin. So, compounding effect niya, panalo siya. Okay? Merong company na gumagawa nun. At the same time, yan din, inshallah, pag nakapag-for goods ako, isa yan sa mga plano ko. Meron na tayong signal provider, meron pa tayo sa Telegram, di ba? So, maganda ito pag nagamay mo lang ng tama. Yung planuhin mo yung trade mo. Planuhin mo ng mabuti. Huwag yung basta-basta tira lang ng tira. Okay, pag kitang market pababa, tira agad. Kita yung market pataas, pasok agad. Pag pasok mo, pag open mo ng Meta 5 mo, titingnan mo yung market. Titingnan mo yung trading view natin, 'di ba? Ganito lang naman guys para magiging profitable ka. Titingnan mo yan kung anong galawan diyan. 'Di ba? Tingnan mo, silipin yung Telegram kung anong binigay doon na signals. Compare mo lang. Tapos pag pasok naman sa iyong panlasa, pasukin mo yung signals. Basta ang pinaka-the best na technique, laging 2 entry. Halimbawa, yung lot size mo is 0.1 o dalawang entry na 0.05. Kung lot size mo is 0.02, di dalawang lot size na 0.01. So, ganun ang diskarte dito. Okay guys, thank you and God bless.